Problemado sa pag-ibig, pamilya o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This story is from Abby. Dear Kathy G, magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Sumulat ako dahil tuwing papalapit na ang Pasko ay hindi mawala sa aking isipan ang mga alaala ng matinding bagyong dumaan sa buhay namin. Kathy, ako si Abby, 22 years old, Tubong Tacloban City, Leyte. Panganay akong sa apat na magkakapatid. Sisimulan ko ang aking kwento nung kasagsagan ng bagyo, Kathy. Isa ako sa naging biktima doon at ang aking pamilya. 10 years old pa lang ako noon nang tumama ang bagyo dito sa Pilipinas at alam naman ng marami sa atin na isa ang lugar namin sa pinaka-apektado ng bagyo. Bago pa man dumating ang super typhoon noon, nagbabala na ang Kapitolyo na lumikas dahil malakas ang paparating na bagyo. Pero sabi ng tatay ko, wag na muna daw kaming lumikas dahil baka humina naman ito pagdaan ng bagyo sa lupa. Mahirap ding iwanan ng bahay namin dahil sa mga gamit at konti lang rin ang lumikas noon na mga kalapit bahay namin dahil ayaw rin nilang iwan ang kanilang mga gamit sa bahay. Hindi namin inaasahan, Kathy, na sa sobrang lakas ng ulan at hangin, halos matanggal ang bubong at mga haligi ng aming bahay. Nasira ang lahat ng gamit namin at inanod ito ng baha. Mabilis ang pagtaas ng tubig at hindi na nakayanan ng bahay or bahagyang taas nito kaya unti-unti itong lumubog. Kathy, nagpanik na kami ng buong pamilya noong inabot na kami ng bahay sa bubong. Dahil na rin sa sobrang lakas ng agos ng tubig ay unti-unti kaming nagkahiwa-hiwalay. Lahat ng mga kapatid ko ay nakakapit sa aking nanay at tatay, Kathy. Hindi ko pa rin nakakalimutan na ang unang inanod ng baha ang nanay ko at ang isa kong kapatid. Nakakapit sila sa puno, Kathy, pero hindi rin nagtagal at inanod sila ng baha. Sumunod na tinangay ng agos ang aking tatay at dalawa kong kapatid. Sabi ng tatay ko noon, siya na raw ang bahala sa dalawa ko pang nakakabatang kapatid, Kathy. Kaya naman hinayaan ko at pagkatapos nilang malayo sa akin ay natakot na akong baka ako na ang sunod na tangayin ng malakas na hangin at agos ng tubig. Sobrang taas na ng baha nun, Kathy. Kaya hindi ko na mapigilang umiyak sa sobrang tindi ng takot. Maswerte ako at nakakapit ako sa malaking puno. Mahigpit ang aking pagkakapit sa punong yun kaya hindi ako natangay ng baha. Pero wala akong magawa kundi umiyak at manalangin na sana ligtas ako at ang aking pamilya, Kathy. Pagkatapos ng trahedya, matinding trauma ang naranasan ko. Karamihan nawalan ng bahay at kagamitan, pati ang mga mahal sa buhay. Noong humupa ng baha, bago ako dalhin ng rescue team sa evacuation area, hinanap ko ang nanay, tatay at ang aking mga kapatid, Kathy. Hindi ko pa alam ang gagawin ko noong mga pagkakataong yun dahil sira ang aming tirahan kaya hindi ko alam kung saan ako tutuloy. Hindi ko inaasahan na may matandang tutulong sa akin at magkukupkop. Siya si Lola Riza. Ang kwento niya ay naawa raw siya sa akin noon dahil naulila ako sa pamilya ng dahil sa bagyo. Mabuti na lang at busilak ang puso ni Lola kaya inalagaan niya ako, Kathy, sa loob ng 5 buwan. Hanggang ngayon, sobra akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil malaki ang naitulong niya sa akin para makapag-heal sa naranasan kong trahedya. 5 buwan ko lang siyang nakasama, Kathy, dahil nabalitaan namin na may nakakita sa isa kong kapatid sa isang social welfare. Kaya agad namin itong pinuntahan ni Lola para makasiguro. Totoo nga siya ang isa sa mga kapatid ko, Kathy. Naging emotional ako nung panahong yon kaya hindi ko piniling mahiwalay pa sa kanya. Kaya't kahit siguro akong
Kaya kahit gusto ko akong pag-aralin at ampunin ni Lola, pinaubaya niya na ako sa social welfare para makasama ang aking kapatid. Sa ngayon, Kathy, mahigit 1 dekada na ang nakalipas, graduate na ako sa kursong marketing management at nakakuha agad ng trabaho dito sa Manila. Wala na rin kaming naging balita sa mga magulang ko at ilan ko pang nakababatang kapatid. Tuwing papalapit at pagsapit ng Pasko at bagong taon, hinihiling ko na sana balang araw makita ko sila, Kathy. Sana buhay pa ang pamilya ko. Naalala ko nung mga bata pa kami kung papaano kami mag-celebrate ng Medianoche at Noche Buena. Konti lang ang handa namin noon, pero masaya dahil buo kaming nagsasalo-salo, Kathy. Mahirap man tanggapin ang dalawa na lang kaming natira at magkasama, pero umaasa pa rin ako na may makukuha kaming impormasyon tungkol sa nangyari sa magulang at mga kapatid ko. Kung nakikinig man sila ngayon, Kathy, gusto ko lang sabihin na ma, pa at mga kapatid ko, magpapasko na naman. Magpapasko na naman na wala kayo sa piling namin. Kung nasaan man kayo ngayon, sana naaalala niyo pa rin kami dahil miss na namin po kayo. Kung yun na ang huling pagkakataon na nakasama ko sila, Kathy, marami akong natutunan at nalaman sa trahedyang nangyari sa amin. Pero hindi pa rin nawawala sa isipan ko kung buhay pa ba sila, kung nasaan na ba sila, at kung ano ba ang nangyari na sa kanila. Paano ko harapin ang taong-taong pagpapaalala sa akin ang bawat espesyal na selebrasyon na kasama ko ang pamilya ko ngayon ay wala na sila sa tabi ko? Hirap pa rin akong tanggapin ang katotohanan dahil wala pa ring balita hanggang ngayon. Kathy, sumulat ako dahil baka marinig nila itong aking storya at hanapin nila kaming dalawa ng kapatid ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Abby. Love Me, Kathy G.